A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 53 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 22, 2026. At yung character na ating pag-usapan ngayong araw ay patungkol pa rin kay Noah dahil maraming inihayag sa Biblia ang patungkol sa kanya. Now, for the concept by Pastor Russell, the cause of believing and following God. Noah lived in the time when people did not listen to God anymore. The world was full of sin, violence, and selfishness. God asked Noah to do something that sounded impossible, to build a very big boat on a dry land, even before rain had ever fallen. People laughed at him, but Noah believed in God. He trusted God's word and obeyed him for many years. Noah's life teaches us that following God may be hard and lonely, but God always keeps his promises. We see that Noah was saved not because he was perfect, but because God gave him grace and faith to believe and obey. Now, si Noah, siya yung inatasan ng Diyos gumawa ng napakalaking arko sa kalagitnaan ng tuyong lugar. Kung isipin po natin, yung lugar niya ay napakalayo sa karagatan. Napaka-imposibleng magawa but Noah obeys what God commanded. At ginawa niya ito maybe 70 or 120 years according sa Biblia with his family. And Genesis 6 verse 22, ito po yung ating scripture for today. And Noah did everything just as God commanded him. So sinunod niya lang ang Diyos. Now, para naman sa ating katuruan, malagi tayong may tatlong katuruan. Number 1, it is hard to follow God because of the test of faith. Mahirap sumunod sa Panginoon dahil sinusubok niya ang ating pananampalataya. When you decide to follow God, He will give you challenges na susubok talaga sa pananampalataya mo sa Kanya. Like Noah, God gave him a command that it seems a challenge, lalo na yung mga tao sa paligid niya ay pinagtatawanan siya. They doubted him, but Noah still continued. And once you believe in God, you will also suffer for Him. Ayun po yung sabi sa Philippians 1 verse 29, for it has been granted to you on behalf of Jesus, not only to believe in Him, but also to suffer for Him. At kaya nga mahirap sumunod sa Diyos kung hindi bukas sa ating mga kalooban. Because everything He will take in on us, palaging may kirot sa puso. And also because, or perhaps, what we offer to Him is not everything, but some of the things na hindi naman talaga mahalaga para sa atin. Kumbaga, yung tira-tira lang yung binibigay natin sa Diyos, yung ino-offer natin sa Diyos. And God tests us by asking what cherish us the most or yung pinaka-importante sa ating mga buhay. At pangalawa, it is harder not to follow God because of judgment. Kung pagsunod sa Panginoon ay mahirap, mas mahirap ang hindi sumunod sa Kanya dahil merong judgment. At lahat tayo uusigin ng Diyos. Lahat ng tao, believer or not, ay haharap sa paghuhukom. At kung ikaw yung 50-50, yung gawa mo still, it's useless. Because God won't recognize your 50% good deeds o yung 50% faith mo. Hindi niya yung tatanggapin, hindi niya yung kikilalanin. Kaya yung 50% na doubt mo ay i-add mo na or i-turn it to another 50% para maging 100% faith. Again, hindi ina-ask ni God yung 50% na pananampalataya mo. Ina-ask ni God yung whole, yung 100%. At walang sayang sa suffering with Christ. Kaya kung mamimili ka na lang kung ano yung hirap na pagdadaanan mo, piliin mo na yung hard to follow Jesus Christ or God. At pangatlo, God vindicates those who believe and obey Him. When we say vindicates, ito yung papatunayan or magtatanggol. Si God ang magtatanggol o magpapatunay sa pananampalataya mo sa Kanya.
Hindi ka magsisisi sa pagsunod sa Kanya. Si God na ang bahalang mag-prove sa'yo ng mga ginagawa mo para sa Kanya. Even though pagtawanan ka or usigin ka ng bawat tao sa paligid mo, God will prove that your faith is worth it for Him. And sabi nga sa Romans 10 verse 11, as scripture says, anyone who believe in Him will never be put to shame. So may takdang panahon para ah, ang Panginoon ang siyang magpapatunay sa iyong pananampalataya. At paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number one, choose your heart wisely. Piliin mo again kung anong hirap ang pagdadaanan mo. Hindi madali ang buhay, kaya lahat tayo haharap talaga sa mga hard decision kahit ng mga bata pa tayo. Sa simpleng pagbasa ay nahihirapan tayo. At ayun din, hanggang ngayon, humaharap tayo sa paghihirap because gano'n naman talaga ang buhay. Kaya kung pipili ka na lang saan ka maghihirap ay doon ka na sa hard but safe and right. Mahirap sumunod sa Diyos kasi maraming test. But that is a sign as well na si God, He cares for you, He listens to you. Kaya kung wala kang pagsubok sa pananampalataya ngayon, check your faith now. Baka kasi wala ka na sa Diyos, tingnan mo kung nasa Diyos ka pa ba. And again, choose your heart wisely. Mahirap sumunod sa Diyos pero mas mahirap ang hindi. Pangalawa, anticipate the testing of your faith. So, expect mo na palagi na yung pananampalataya sa Diyos ay palaging may pagsubok o susubukin ka because hindi yon parusa, kundi inire-refine ka, pinapatibay ka, pinapalago ka, at ini-improve ng Diyos through the challenges. There's always testing of faith. And hindi naman tayo lalago sa pananampalataya kung puro information lang yung alam natin, kung puro belief lang about God yung meron sa atin without the application of faith or yung pagpapractice, pagsasagawa ng mga impormasyong natatanggap natin. Parang pagpapaganda lang yan ng ating mga katawan. Hindi yung sapat na alam mo lang kung paano gawin without doing it, executing it, or without practicing it. At pangatlo, obey until your faith in God is vindicated. Again, kung sumusunod ka na lang rin naman ay doon na sa mahirap pero tama. Hayaan mo na ang iba na husgahan ka and let God vindicate you at the end of His assignment to you. So lahat tayo binigyan ng assignment ng Diyos at it's for us to find out. At sabi nga sa Luke 17 verse 27, nagkakasiyahan noon yung mga tao at binabaliwala nila yung mensahe, yung pagpipreach ni Noah until si Noah ay pumasok na doon sa arko at lahat ng tao ay nalunod doon sa judgment na binigay ng Diyos o pinataw ng Diyos para sila ay maubos na rin. At para naman sa ating pagninilay-nilayan, why do you think it was hard for Noah to obey God for so many years? And why was it worth it? At ayun lamang po, bago tayo magtapos for this devotion, let's have a short prayer. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na muli ipinarinig niyo sa amin ang inyong mga aral, Panginoon, inyong mga salita at pinaalalahanan kami na dapat kami ay sumunod sa inyo through the lens of the life of Noah, Lord God. Lord, inaamin ko po na minsan ay napakahirap sundin ang inyong mga utos, Panginoon, na hinahanap ko alin yung pinakamadaling daan, Panginoon. But Lord, thank you for the life of Noah again na siyang nagtiwala sa inyo. And I know na kaya ko rin yun, Panginoon, at gagabayan niyo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo deeply, Lord God, sa kabila na maraming tao ang hindi naniniwala at nagda-doubt sa aming mga ginagawa, Panginoon. At Panginoon, we thank you for your grace, Lord God, na yung kalakasan, Panginoon, yung katalinuhan, Panginoon, at yung kasipagan, Panginoon. Alam namin hindi yun nagmumula sa amin lamang bagkus sa iyo, Panginoon. At help us, Lord God, in everything we do and walk with us, Lord. And thank you for everything, for your blessing. Ayun lamang po, Panginoon. Help us to be more productive today, Lord God. At
kayo nawa ang siyang palaging madakila ng bawat tao sa aming ginagawa. Panginoon, magliwanag kayo sa aming mga daraanan, Panginoon, at tulungan niyo kami kumilos ng nakakalugod sa inyo, Panginoon. Yun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayun lang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. At I pray na sama-sama sana tayong lumago sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.